we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso, ining 1 Western Visayas. Sadsaran sa kamatuoran, kagwalas ang ginadampigan. Ako si Iren Priatos, lagi kan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga truck nga naga-illegal park sa circumferential luyag na nga masulbar ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Pagpatuman sang traffic rules, may improvement na suno sa alkalde. Ini pagkatapos nga nagpahayag ini sang pagkadismaya sa traffic management sang tinalikdan nga semana. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Barangay Baldo sa La Paz, Iloilo City. John? Adrian Kate, isa sa mga dako nga rason kung nga ama sa minagapugok ang trapiko sa dili nga bahin sa nga Barangay Baldo sa La Paz, amo ang mga naga-illegal park nga dalag ko ang mga salakyan kaangay na lang sa mga truck. Kung inyo gani makita subong sa akong likod, ang traffic diri sa lugar sulumpaan gid suno sa mga pumuluyo diri malapit sa barangay. Gani suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, kinahanglan nga gilayon nga masulbar na ini sa nga PSTMO. May mga pagbago naman nga natalupangdan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pagpatuman sa Public Safety and Transportation Management Office o PSTMO sa mga layi sa dalonon ilabina sa illegal parking. Apang sa piyak sinisuno sa alkalde, lantawon pa sinikod dapat bala nga magpatuman pa sa mga pagbago sa opisina. Nakita ko man may improvement man sa Ilaubra. But lantawon ta kung base kinahanglan gid some organizational changes. Natulupangdan man sa alkalde nga madamo sa gihapon ang mga salawayon nga managa illegal park ilabi na sa circumferential road sa syudad sa diin madamo sa mga truck nga nagapagutok sa trapiko ilabi na kun rush hour bangod sa pagpark sa higad sang dalan. Suno kay alias May, sulumpaan gid ang traffic sa ini nga bahin sang Baldo sa La Paz bangod sa masamigutok nga dalan bangod sa double parking sa mga truck sa lugar. Doble ang may parking sa piyak, may parking sa piyak. Isa sa mga ginatudlo rason sa masamay pagpugok sang trapiko sa lugar, amo ang mga truck nga nagapabulkit diri sa vulcanizing shop sa higad sang dalan. Kay kunabi, amo lang nakita ang ilang parking. Sa super, wala na makita na ang problema da. Sa UI, wala na makita. Hindi sila national highway ni. Natural ang maparking ginang ang truck. Suno kay PSTMO Head Jack Kunlo, sige-sige ang ilapagpatuman sang traffic rules and regulations ilabi na sa circumferential road apang madamo gid sang salawayon nga mga motorista. Kung mag-isa, maka-operate ka nila. Paghalin natin, nilibigay may kabulos naman. Kung may lisensya nila sila, ay nakuha nila sa instruction nila, bala na nila sa national road, bawal kita mag-park nila. Isa sa mga nakita ni Mayor Treñas nga tikang agod nga makabulig sa problema sang illegal parking sa syudad, amo ang paghikot sang public-private partnerships sa isa ka towing company. Once it is finalized with the PPP committee, then mayara na kita private partner para sa towing. Samtang wala naman sang komento si Mayor Jerry Treñas kung bala nagbalik ng salig sini sa opisina sang PSTMO pagkatapos ang pahayag sini nga disbayado ni sa opisina bangod sa asod-asod nga reklamo. Kate, apisar nga naandan ako no, suno kay PSTMO Head Jack Kunlo ang pagpark sa mga truck diri sa lugar bangod nga National Road, Santo Salaye, ginadumilian ang pagpark sa higad sang dalan. Gani panawagan sa PSTMO sa publiko, disiplina sa mga motorista. Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Mga manugbakal kag mga manugbaligya sa mga nakailain nga merkado sa Bacolod City nagapanghakroy sa tunga sa padayon nga pagtaas ang presyo sang mga balaklon. Eksperto sa ekonomiya ginpatpat ang direkta nga epekto sa pagtaas ang presyo sa gatong sa ordinaryo nga Pilipino. Yaring balita nga atong gintutuka.
Sang tinalikdan nga mga sinimana, tag 200 pesos lang kada kilong presyo sang baboy diri sa Sumag Public Market. Subuong 260 na ang presyo. Sunod sa pila ka mga manugbaligya, wala sila sang mahimo kundi magpasaka. Sang presyo bangon magluwas nga maiwat ang baklanay. Mahal naman ang howling fee, resulta sang pagsipa sang presyo sang gato. Pasensya lang nga, naikagti siyempre malinguha, gidi, nga para hindi mo mabatsagan ang kabigadohon. Si Nanay Rosie, ginapiyungan na lang kunong presyo sang inog subak para sa pansit kag lumpia. Imbes karne sang baboy ang gisahon. Subakan na lang kuno inisang pork cubes ang maputahe. Agud hindi man matamaan ang bulsa. Ate, ang iba hindi na napabaklon eh, kaya pati kamahal. O anong gina-give up mo balaklon? Ate, ang mga hindi importante, wala nang ginag-give up ko eh. Ang importante lang, imbes mabumbay ko, hindi nila kay kamahal man. Ang 500 nga kwarta, tuman ka jutay ang nabakal. Sunod sa profesor kay ekonomista nga si Rodelio Sobade sa University of the Philippines, Miagao. Dapat bulig ang gobyerno sa makaalyado nga oil-producing countries, kangay sang Saudi Arabia. Tiuna para gamiton sang pungsod ang diplomatic ties sini agud mapahaganhagan ang epekto sang oil price surge sa lokal ekonomiya. Ang ato nga gobyerno may diplomatic power. Ang Saudi Arabia isa major trading partner sa Philippines. Kasi pwede utik-utik ka na. Abi Saudi, dugang-dugangin yung produksyon na para hindi grabe epekto sa global prices. Dugang sini dapat istriktuhan man sa mga LGU sa rehiyon ang monitoring sa mga oil companies. Agud masiguro nga hindi sila magpinagusto sa pagpasaka presyo. Dapat estratehiya yan isang gobyerno. May ara sila nga daw kontrata ba lang, makakuha sila sa produkto involved sa mga petroleum products. Protected ang price. Okay. Tapos ang nagabaligyaman, mga gasolinahan kay kung ang inyong produkto napakal ninyo sa 2 weeks ago, nga sakaan nyo dayon. Sa padayon nga pagsaka sang gatong, paabuton gid kuno sang mga manugbakal ang padayon man nga pagsaka sang balaklon. Opo, Kenil Casillo, Adrian Preatos, 1 Western Visayas. Pagpugok sa mga salakyan sa Ungka Flyover, liwat nga na-eksperyensyahan. Traffic experimentation sa Ungka Flyover, nagapadayon. Mga e-bike sa Banwa sa Pavia, amat-amat na gina-regulate. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Unang adlaw sang klase subong adlaw matapos ang holiday. Liwat nga na-eksperyensyahan ang pagpugok sang trapiko sa Ungka Flyover. Hindi lang mga pasahero sang pampubliko kag pribado nga salakyan ang nagalalain, pati ang mga delivery truck ang apektado man sa mabugat nga trapiko. Dili mo man biyahe. Dili da man biyahe. Siyempre, may traffic. Siyempre kung may kantuan kang layo, madelay ko. Ginapatuman sa gihapon ang traffic experimentation sang Pavia LGU. Halin 6 a.m. tubdob 8 a.m. sa diing ginahatagan prioridad ang mga salakyan nga halin sa Central Line kag Pavia, padulong sa Iloilo City. Ang mga salakyan nga halin sa subdivision o kung sa mall sa lugar, ang ginapalapo sa Circumferential Railway Road. Nakita namon, napugok manggate, nangita kami sa other option. Ang ginimo namon, ang kung galing ka sa park, ang Park Avenue, ang bungguan mo ang flyover. Totally close namin yan. Para ang taran nga salakyan, maagi sa railway. Pag abot sa railway, gin-open man namon ang direct exit. So, kung going ko to city, pwede ka diretso. Pwede ka left turn going to Takas. Samtang wala pa sang ordinansa, ang Pavia amat-amat na nga gina-regulate ang biyahe sa mga electronic bike kag e-trike sa diing ginaduso nga magparehistro ang mga ini sa Banwa. Ginapatuman ang color coding system kag tubdob sa ruta lang nila sila makabiyahe sa diing ginadumilian ang mga ini sa National Highway. Upoy Kiruma Portia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mapuso, wala na nakapalagpas sa operasyon sang Police Station 4 ang walutanan. Kama kalalakihan matapos sa dakpan nga nagapauwak sa Procsabes, Barangay Villamonte sa Bacolod City. Dakop, Sanday Ludwen Tolentino, Enrique Cabarida, Rostom Alquiza, Christopher Alvarez, Anthony De Leon, Judy Concepcion, Rodolfo Banal kag Val Parca. Ginapreparar na ang kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 449 ukon ang Anti-Illegal Cockfighting Law batok sa 8. Samtang, hugot naman niya ipatuman sa Police Regional Office 6 ang away kontra illegal nga isabong base sa direktiba sa Department of Interior and Local Government ukon DILG. Ipatuman ang one-strike policy sa mga provincial, city kag municipal directors kung may mas taas nga ahensya sa kapulisan nga makauna sa ila area of responsibility kag mapamatudan nga may nagaluntad nga isabong sa lugar.
hepe sang Pasig City Police ginrelieve bangod sa ginalagar irregularidad sa ginpatigayon nga raid. Mga subject sang raid ginatudlo suspect sa pagpangtiro sa San Enrique, Iloilo. Kapulisan nanindugan nga lehitimo ang operasyon. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpapanaugan sang administrative relief si Lieutenant Colonel Aaron Palomo nga hepe sang Pasig City Police Station bangod nangin kontrobersyal ang pagserbe sini sang search warrant sa barangay Agtabo, Pasig City sa Agosto 12, Sabado. Nahibaloan nga ginraid ang balay sang mag-utod nga Neptali kag Jeffrey Barrios nga miyembro sang Philippine Army kag assign sa 301st Brigade sa Dingle. Matapos nga maangot ang duha sa strafing incident nga nagluntad sa Baraulan, San Enrique, Iloilo. May mga arap na sila nga mga incident man or krimen nga ginpangbuhat man sa area of San Enrique kag sa dira sa siyudad ng Pasig, aside from the incident nga natabo dito last July 30. So amoy nang isa sa mga rason nga na-applyan sila sang search warrant. So kagang purpose sa pag-apply sila sang search warrant para nga ma-prevent pagit no ang dugang pagit nila nga mga pagbahaton nga mga krimen at the same time makonfiscate makuha nato ng mga armas. Ito sa munang ginagamit nila. Na-recover sa balay sang pamilya Barrios ang mga nagkalain-laing armas luthang kaangay sang .45 submarine gun, 9mm pistol, duha ka .38 revolver, mga bala, magazine kag granada. Arestado sa raid si Neptali Barrios. Wala naman sa balay si Staff Sergeant Jeffrey Barrios. Sunod sa asawa ni Jeffrey, plantad lang ang mga nakumpiska nga mga armas. Ginaaligar man sini nga nadula ang 135,000 pesos nga kwarta sang ginsulod ang ilabalay. Ginapokus ko gisya pagsiyasala nila nga pagsulod di sa amon nga balay sa pagkandak nila sang search warrant, ma'am. Kagtong ginbuol nanda kagtong mga pulis nga nagsulod di kanamon, kagtong nakasibilyan nga nagsaka di sa balay. Kung lantaon mo ang video nga ginipakita nila, hindi mo gini makita kaya sa posisyon sang ating mga personnel nga nagsulod. No? So in short, ang ilan nga ginpagwa nga video is malayo sa kamatuoran. Ang pagsulod sa nga nga mga personnel, operating personnel is just for security reason. Kaya again, no, it is the duty sa nga sini nga mga police officer nga iturunggit ang kabuhi sa tagsa-tagsa, no, especially during the operation. Pati ang pamunuan sang Police Regional Office 6 nanindugan nga lehitimo ang ginpatigayang operasyon. Walang nasaktan, walang nasira, at ang ginawa nilang search ay tama o karapat-dapat. Pinakikita po natin na yung mismong asawa ang pumipirma ng Certificate of Orderly Search and Inventory Report. Yan po ay voluntaryo at sa presensya ng barangay officials, sa presensya ng ni Piskal. Sa subong temporaryo nga gin-assign bilang OIC sang Pasig City Police si Major Marvin Bautista, samtang gin-assign si Palomo sa IPPO. Samtang plano naman sang pamilya Barrios nga magpasaka sang kaso sa kapulisan nga ginahikot na sang ila abogado. Upoy Kirmal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Duwa ka mga balay ang totally gutted, samtang maisa naman ka partially damaged sa sunog sa Barangay Tiring, Cabatuan kagabi. Suno sa Cabatuan BFP, nag-umpisa ang kalayo sa kwarto sang balay ni Judy Magbanwa kag madasig nga naglaton sa balay ni Jose Remuel Gitalia. Subong man sa gamay nga bahin sang isa pa sini kabalay. Ginabanta sa 60,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginaimbestigaran pa kung di naghalin ang kalayo. First, parang isa nga sundan natin sa hangin na ito. Possible na nagamit sa mga kanila. Na-verify pa natin namin. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, tatlo naman ka-obispo sa probinsya sa Negros Occidental nagapanawagan sang kalinong kag transparency sa pagpatigayon sang plebisito sang Seneco. Yaring balita ang aton gintutuka.
Nagapanawagan subong San Diocese of Bacolod Bishop Patricio Buzon, San Carlos Diocese Bishop Gerardo Alminasa, kag Kabangkalan Diocese Bishop Louis Galvines sa masobra 177,000 member consumer owners ngay paluntad ang katampad kag transparency sa plebisito. Ang challenge ng obispo sa aton to take part. Kag to take part, hindi nga balayran. Ano yung papel naton dira as member consumers, no? Owners sa sining cooperative naton. Ginpunto sa simbahan sa isa ka pastoral statement nga importante ang papel sa gobyerno sa paghitso sa financial losses ng Sineco. Sabay lokontani nga mangayo pasang tabang sa profit-oriented groups. Ginusuman sa mga obispo nga tutukan sa mga konsumidor ang kaundan sang JVA ilabi na nga posibilidad nga 30% lang ang mabilin sa Sineco kag 70% ang ownership sa private companies agud pormahon ang bago nga Negros Electric and Power Corporation. May sabat naman ang Sineco management sa pahayag sa mga obispo. I fully respect their sentiments. No, I think they are also encouraging our member consumers to participate sa plebiscite and to make their own individual decision on the matter. To me, that's the advice of our good bishop. I assure them insofar as the judgment of the management of Sineco entering into a joint venture agreement that this is for the good of our member consumers. Ginatutukan naman sa anti-JVA coalition ang mga reports nga may pila ka problema sa proxy voting. Siguraduhon ta nga aton to mga ngalan, especially sa mga consumers nga wala nakabotar, wala gid man nakabotar. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Iloilo City Government magapapanaog sang demand letters sa mga miyembro sang kooperatiba sa City Hall nga may mga questionable nga loans kag may mga utang pa. Ini ang gitutukan ni John Sala. Ginahulat na lang sa karon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga ginapreparar nga demand letters ang ad hoc committee nga nag-iimbestigar sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Inimay kaangtanan sa mga natukiban nga anomalya sa kooperatiba. Ang nasambit nga mga demand letter ang ipadala sa mga miyembro kag opisyales sa kooperatiba nga may mga maanumalya nga loans, may mga utang kag mga natukiban nga may salabton angot sa mga questionable nga loans. I was supposed to sign my signature in the space sa noted bala para sa demand letters. I'm waiting for that. Manumduman niya ginpaimbestigaran sa alkalde sa ad hoc committee ang kooperatiba upod ang private external auditor sa angod sa mga nasambit nga anomalya. Dugang pa ni Mayor Treñas, luyag sini nga kasuhan gid ang mga kinahanglan nga manabat kag mga nakitaan sa kapaltahan. Ang next step is really to file cases. And they will file cases. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Wala untat, mga kapuso, masobra 1 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sa tatlo kaseparado nga bayba sa operation sa ginkasa sa Bacolod City. Yaring balita ang atong gitutuka. Todo panginwala ang 39 anyos sa si Jose Godinez nga iyang suspected shabu nga nakuha sa operatiba sa Police Station 5 nga nagabalor sang 136,000 pesos sa bayba sa operation sa Barangay Villamonte. Si Godinez ang isa ka construction worker kag ginapasunay supplier sa madurugi sa Villamonte kag araw relocation site. Wala na kaya hatag na sa pang. Sino ka tayo sino? Hindi, kilala. Sa si sino ni ginabrigyan mo? May taga ng kilala ko na eh. Ginlupot man sa prisuhan sa Police Station 5 ang 47 anyos sa si Will V. Leduna nga nakuhaan sa masobra 40,000 pesos nga balor sa shabu. Ang duhang ginasuspetsyohan nga nagaduso sa mga call center agents ng illegal nga droga. Ang Bacolod is BPO capital sa Region 6. Pinakadamo gid ang call center. Sa Silingon, ang demand dako. So, posible ang supply man dako ba di. Samtang 1,040,000 pesos nga balor sa shabu ang nakuha sa 57 anyos sa si Alfredo Aplasca alias Pagot sa Purok Pablo Torres sa Barangay Vista Alegre. Kabahin ni isang drugs list sa Police Station 7 sa Barangay Mansilingan kag ginatutukan pa sang kapulisan kung ini ang katapo man sang Maria Counter Drug and Criminal Group. Padayon pag ginahibalo kung pareho ang source ng suspect sa nauna nga nadakpan sa lugar nga si Michael Frias. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.
Gipatawag na sang barangay ang mga ginikanan sang kabataan nga nakuhaan sang video sang damlaglang nga nagarambol kag nagahinabuyanay sang bato sa tunga sang dalan sakop sang Tansa Baybay, Iloilo City proper. Bilang penalidad, nag-community service na ang mga ini pinaagi sa pagpaninlo sa barangay. May duwa naman yung ginpadala na sa Crisis Intervention Unit bangod wala na sang pamilya sa lugar. Ginako ni punong barangay Wilbur Orada sang Tansa Esperanza nga kalabanan sa mga bata sa video, residente sini kag sa masamigid man imbolbado sa gamo. Ang iba naman tagatan sa Timawa Zone 2 kag Bonifacio. May programa man kuno ang City Proper District para sa mga bata nga sa masami imbolbado sa kinagamo. Naka-reconcile na gani, including sa mga parents, napatawag na rin sila namon. Galing kay Subong, ang wine na padayon ang amon nga mga programa, kaya siyempre kulang man sa support. Actually, nakastart na kami sa mga basketball tournament namon sa ila, actually may mga values formation na kami. Mga pungso, wala sang malaing at tiyempo nga na-monitor ang pag-aasa sa pungsod apang ginalauman nga mangin mabaskog ang epekto sa habagat sa mga masunod nga adlaw. Sa subong padayon ini nga nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas, pati man sa Mindanao. Magluwas sa habagat, magapaulan man ang localized thunderstorms nga masami na eksperyensyahan sa hapon ukon gabi. Base naman sa datos ng Metro Weather, magaulan sa Panay Island kag Negros Provinces. May baskog nga ulan sa Capiz, Iloilo kag probinsya sang Negros Occidental. Posible man magulan sa iban pangabahin sang pungsod lakip na ang halos bugos nga Luzon, Eastern kag Central Visayas, pati man Mindanao. Ginpasalig ni Jack Roberto nga wala sang dapat kabalakan sa iyo feelings, ilabi na kung may iban nga upod si Barbie Forteza sa trabaho sa showbiz. Suno sa aktor, may istoryahanay na sila ni Barbie nga isiparar ang trabaho kagangilang nga love life. Wala man kuno ini nagabatyag sang insecurity. One last epic ride. Ini ang caption ni Direk Mark Reyes sa iyang latest IG post kung sarino po niya mga cast kag crew sang Voltes 5 Legacy. Nagpasalamat ang direktor sa bulig sa pangini para mahatag ang masadya kag exciting scenes sa serye kada gabi. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss. Ang lokasyon ni Dr. Ned Armstrong matultulan na malas ang Voltes 5 o kung maunahan sila sa mga Buzanians. Bangod nagbulig sa Voltes 5 ano balang Pina, kanday Takeo Kagarisa. Inakagiban pa ang aksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, yari pagid ang duga nga mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Pwede gid magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com ang mga interesado nga mag-apply. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pagpangampanya sa mga mapadalagan para sa barangay kag SK elections, hindi pa makabig nga premature campaigning suno sa Iloilo City Comelec, bangod wala pa ang filing sang COC. Ini ang gitutukan ni John Sala. Isa ka semana antes ang pagsugod sa filing of Certificate of Candidacy sa maluyag ang magpapili para sa barangay kag sangguniang kabataan sa palabuton nga Oktubre 30. Talulupang doon nga wala pa sang may nagapangtapik sa mga posters o kung anuman nga campaign paraphernalia sa mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo. Sunugan ni kay Manong Jojo kag Manong Seryo, wala pa man sang may nagapabati-bati diri sa barangay Kalumpang Molo kung sinong mga mapadalagan. Sa amon pinamilya mo lang. Sila mo lang nila padagan, mga inablos, tiya. Paisa. Daway pamatya kumpanya. Nga karakato pamlay-balay, nga abi mo dyan mo to. Kapamagaan ka buhat katao, daway pa. Apang sa social media kung sa diin libre, kagkadamaan sa mga residente ang may cellphone, talulupang doon na ang paglinyahanay sa grupo. Suno sa Iloilo City Commission on Elections, hindi pa makabig nga premature campaigning kung may mga mapangtapik na kag managdag sa mga campaign materials o kung magpamalay-balay bangod wala pa nagsugod ang filing sang COC.
Apang sugod Agosto 28 kung naka-file na sa COC ang isa ka persona o kung grupo, hindi na pwede nga magpangampanya. Nahibaluan nga magasugod pa ang opisyal nga campaign period sa October 19 to 20. Sa subong, bangod nga wala pa kita sa official candidates, no? Wala pa inaatang jurisdiction ng COMELEC. After na nga naka-file sila sa COC, kag wala pang period sa campaign, no? Bisan wala pa na sang vote na ang balda naton, makonsider na nga campaign materials. Sa tion nga natapos ng filing sa COC ang mga madakpan nga nagapangampanya antes ng campaign period ang sarangang mapasakaan sa election protest suno sa COMELEC. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Kabay pa mga kapuso, Basiwa Prime Water nagpasalig nga masolusyon na ang madugay nga problema sa supply kag kalidad sang tubig sa Bacolod City antes kuno matapos ang tuig. Yaring balita. Sa Puro Kabuhi, Barangay G, sa Masami, ginareklamo sa pila ka mga informal settlers ang mahinay nga tubod sang tubig. May mga tion nga tinaon nga tubig ang nagagwa sa ilang gripo. Pero kisa may tabuan mo, kisa dano wala sila gano maglimpyo. Arab lang nang bla daw tok-tokon. Ako na, wala hindi na mo nakaklaro ha. Hindi na. So kinanlan, alasan ako bugtaw. Alas 4 gid sugusog. Si Lola Diday, wala na sa handom nga magkalinya sang tubig bangod magluwas sa ugta sa serbisyo. Wala man ini sang inubayad kada bulan. Wala kayo nagpatakod sa imo? Amo na ng kapigado karon sa panahon. Wala tay kabayad. Mas maayo na lang natin. Sa isang daw pila gasto mo na 20 pesos. Apa, sunod sa General Manager sa Water District. May good news, ang masobra 77 mil nga active concessionaires ang Water District nga batunon, bagod hindi na kuno malabutan ng New Year. May bastante ng water source ang Basiwa, pinagi sa dako nga surface water contractor nga magasupply sang 40 million liters kada adlaw. Naman na siling ko, kung may surface water kita, ma-follow na ni siya ang turbidity problem naton. Kaya hindi na niya mag-turbid. Hindi na siya mangitinaon. Tungod nga ang iya nga source is surface water na. Okay, so mapaiway na rin yung mga komento kape, eventually. Yes, eventually we will solve that. No? Magluwas sa main surface water deal, kag pila ka mga backup surface water projects. Papahuwayo na ang pila sa 60 ka deep wells sa Basiwa. Here comes our bulk water supplier who will provide us with 30 or 40 million liters a day. So meaning, even sa next 2 years ng development ni Bacolod, we can still provide. Wala pa ginihingadla ni Hardin ang main source ng ila surface water. Apang promisa sini sa 2026. Matuman na sa Basiwa Prime Water ang tugan sini nga mas maayo nga serbisyo. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ginkalipay sa mamanong pangisda sa Banwas ang Kalibo Aklan sang makita ang mga dolphin nga kaangay nga nagahampang samtang silang nagapangisda sa baybayon sa Barangay Busuang, Kalibo, Aklan. Sa monitoring sang LGU, nagadamo ang sighting sang dolphin sa baybayon sang Aklan. Sang nagligad lang nga bulan sang may grupo man sang dolphin nga nasiplatan sa baybayon sang Numancia. Tanda sang maayong nga ecosystem sa baybayon sang probinsya. Mapusang mahimo ninyo nga malantaw ini episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga puso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Eden Prietos, nagahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.